Mula sa simpleng kanto sa Quiapo, naroon ang isang maliit na kafe na hindi kilala ng marami. Hindi ito sosyal, pero laging may laman. Doon nagtatrabaho si Ana, 22 taong gulang, tahimik, magalang, at palaging may ngiti kahit pagod. Sa bawat pasok niya sa trabaho, dala niya ang isang layunin, makatulong sa pamilya. Wala na ang ama nila, at si nanay, may sakit sa baga. Kaya kahit sa init ng kusina o sa sanggit ng customer, hindi siya sumusuko. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mesa, pumasok ang isang matandang lalaki. Payat, nakaputing polo, at may bitbit na luma ngunit malinis na bag. Hindi siya kilala ni Ana, pero may misteryo sa tingin ng matanda. Umupo ito sa sulok na mesa, hindi nagsalita agad. Kinuha ni Ana ang menu at nilapitan siya. Magandang hapon po, sir. Ano pong maipaglilingkod ko? Magalang niyang tanong. Isang kape, walang asukal, maikling sagot ng matanda. Habang naglalakad pabalik sa counter, napansin ni Ana ang ilang customer na tumitingin sa matanda, para bang may hindi kanais-nais sa presensya nito. May bumubulong, mukhang pulubi, no? Pero hindi siya nakisali. Binaliwala niya, sa isip niya, kung may pera man o wala, tao pa rin. Ilang minuto lang, ibinigay niya ang mainit na kape. Tahimik ang matanda habang umiinom. Hindi nagreklamo, hindi rin ngumiti. Ngunit hindi iyon hadlang para kay Ana. Pinagmasdan niya ito sa malayo, habang palihim na sinusuri kung ayos lang ba ang kalagayan ng bisita. Pagkatapos ng halos 30 minuto, tumayo ang matanda. Dahan-dahan siyang naglabas ng papel mula sa wallet, isang lumang sobra. Sa loob, may pera. Inabot niya ito kay Ana. Sa iyo na ang sukli, sabi ng matanda, habang naglakad palayo. Nagulat si Ana. Nang binuksan niya ang sobra, napahawak siya sa dibdib. 50,000, isang buo, samantalang ang kape ay 20 lamang. Parang biglang lumabo ang paningin niya. Kinabahan siya, baka nagkamali lang si Lolo. Baka hindi niya sinasadya. Napalingon siya sa labas, ngunit wala na ito. Ang matanda ay parang nawala sa hangin. Hawak niya ang sobra, nanginginig ang kamay. Lumapit siya sa manager para ikwento ang nangyari, pero ang sabi lang ng boss niya, kung ibinigay, di sayo na yan. Pero hindi mapakali si Ana. Sa puso niya, may mali. Hindi siya komportable. Umuwi siyang bitbit ang sobra, pero mabigat sa dibdib. Habang naghahapunan sila, tahimik lang siya. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng ina niya, habang sinusubukang ngumiti sa kabila ng ubo. Opo, Nay, tipid niyang sagot. Pero sa isip niya, ano nga ba ang tama? Isauli ba ang pera? Hanapin ang matanda, o tanggapin ang biyaya at isiping swerte lang iyon. Hindi siya makatulog sa gabing yun. Pinaikit niya ang mga mata pero hindi mawala sa isip ang mukha ng matanda. Hindi ito ordinaryo. Hindi siya mukhang siraulo. May intensyon ang ginawa niya. Pero anong klaseng intensyon? Kinabukasan, dinala pa rin ni Ana ang sobra sa trabaho. Baka bumalik si Lolo. Baka hanapin niya ito. Pero lumipas ang buong araw, walang ni Anino. Muli siyang napaupo sa parehong mesa kung saan ito naupo. Tinitigan niya ang upuan. Naroon pa ang bakas ng kape sa lamesa. Para bang iniwan ng matanda ang tanong sa kanya, tatanggapin mo ba ang hamon? Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Ana. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang matanda. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may isang parte sa kanya na gustong malaman kung bakit ganun ang ginawa nito. Gusto niyang malaman kung may kailangan pa ba siyang gawin. Kung ang kabutihang pinakita ng matanda ay may mas malalim na kahulugan. Kinabukasan, hindi siya dumiretso sa kafe. Sa halip, sinubukan niyang tanungin ang mga tao sa paligid, mga vendor, tindera, tricycle driver, kung may nakakita sa matandang lalaking nakaputing polo. Karamihan ay umiling, ngunit may isang matandang tindera ng kandila sa labas ng simbahan ang nagsabi, yung matandang mahilig magdasal sa hapon. Minsan andito siya, tahimik lang, hindi palakibo, sumilay ang kaunting pag-asa sa puso ni Ana. Maaaring siya nga iyon, kaya naghintay siya, doon mismo sa tabi ng simbahan, umupo siya at nagmasid. Dala-dala pa rin ang sobra. Buong hapon siyang naghintay, hanggang sa unti-unting bumaba ang araw. Sa dilim ng dapit hapon, isang pamilyar na silhouette ang lumakad papunta sa loob ng simbahan. Tila huminto ang kanyang paghinga. Siya na nga, si Lolo, buo ang loob niya, lalapitin niya ito, kailangan niya ng kasagutan. Pero hindi niya alam, sa paglapit niya, magsisimula ang isang kwentong babago sa buhay niya magpakailanman. Habang pinagmamasdan ni Ana ang matanda sa loob ng simbahan, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang paglapit. Nakatayo lang siya sa gilid, pilit kinakalma ang sarili. Nakaluhod si Lolo sa harap ng altar, nakapikit at mahigpit ang hawak sa rosaryo. Tahimik, parang may kausap sa dasal. Hindi niya kayang istorbohin agad, kaya umupo muna siya sa isang bangko sa likuran at naghintay.
Ilang minuto ang lumipas bago tumayo ang matanda. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng simbahan, at saka lang siya kumilos. Tinawag niya ito, mahinahon pero may lakas ng loob, "Lolo, sandali lang po." Lumingon ang matanda, may gulat sa mata, pero hindi galit. Parang nagtataka lang. "Ikaw pala yung waitress," sagot nito. "Opo, ako po si Ana. Pasensya na po kung istorbo ako. Gusto ko lang pong ibalik yung sobra niyong bayad kahapon. 50,000 po ang naiabot niyo, 20 lang po ang kape." Tahimik na tinignan siya ng matanda. Wala ni isang galaw sa mukha nito. Saglit lang pero parang ang bigat ng katahimikan. Tapos ay ngumiti ito, marahang, at sabay sabing, "Alam ko." Parang nahulog ang loob ni Ana sa sinabi. Hindi siya agad nakasagot. "Ibinigay ko yun, hindi dahil sa kape," dagdag pa ni Lolo. "Bakit po?" tanong niya, litong-lito. "Tinitignan ko lang kung sinong may malasakit pa rin. Yung hindi basta tatanggap ng pera kahit walang malinaw na dahilan," sagot ng matanda. Napayuko si Ana. "Kasi po, hindi ako mapakali. Hindi ko po alam kung tama bang itago yun. Hindi ko naman po pera. Kahit gaano pa kahirap kami sa bahay, hindi ko po kayang kunin ang hindi akin." Tahimik si Lolo. Pinagmasdan siya ng malalim, parang sinusukat ang kaluluwa niya. "Ganyan ba talaga ang puso mo?" "Hindi ko po alam, siguro po," mahinang sagot ni Ana, habang pilit itinatago ang tensyon sa loob. "Alam mo, hindi lahat ng may pera ay may puso. At hindi lahat ng mahirap ay gutom sa salapi," aniya. "Pero bihira akong makakita ng gaya mo." Hindi malaman ni Ana kung matutuwa siya o lalong mape-pressure. Tinitigan niya si Lolo, may lungkot sa mga mata nito na parang may bigat na kinikimkim. Para bang may pinagdaraanan na hindi nakikita ng iba. "Saan po ba kayo nakatira?" "Gusto ko lang po talagang maibalik ang pera," tanong niya ulit pero may dagdag na kabab ang loob. Tumango si Lolo, saka naglakad. "Halika, samahan mo ako. Doon tayo mag-usap." Nag-alinlangan si Ana pero sumunod. Hindi niya alam kung bakit siya nagtitiwala, pero parang may puwersang humahatak sa kanya para makilala pa ang matandang ito. Habang naglalakad sila sa makipot na daan sa likod ng simbahan, napansin ni Ana ang mga lumang apartment na parang hindi na pinapansin ng panahon. Dumating sila sa isang maliit na unit sa ikalawang palapag ng gusali. Binuksan ito ni Lolo gamit ang lumang susi, at pinatuloy siya sa loob. Walang gaanong gamit. Isang lumang kama, lumang bentilador, mesa, at ilang larawan sa dingding. Malinis pero halatang simple lang ang pamumuhay. Umupo sila sa lamesa. "Ano pong pangalan niyo?" tanong ni Ana. "Ramon," sagot ng matanda. "Ramon Velasquez." Parang pamilyar sa kanya ang apelyido, pero hindi niya mahanap sa isip kung saan niya ito narinig. "Salamat po sa pagtanggap sa akin. Hindi po ako sanay makipag-usap ng ganito, pero gusto ko po talaga kayong makita. Gusto ko lang po makasigurado na hindi kayo naloko, at hindi rin ako nagkamali." Umiling si Lolo Ramon. "Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko ang klase ng tao na lumapit sa akin kahapon. Hindi ko binigay yun para sa kapalit. Pero gusto kong malaman kung hanggang saan ang katapatan mo." Hindi siya sigurado kung matutuwa ba siya o lalong mape-pressure. "Gusto ko lang pong maging totoo. Hindi ko po kayo kilala, pero hindi ko rin po kayang baliwalain ang konsensya ko." Tumingin si Lolo Ramon sa kanya ng matagal. Tapos ay tumayo, pumunta sa isang drawer, at kumuha ng maliit na notebook. Inabot niya ito kay Ana. "Kung talagang gusto mong maging totoo, basahin mo to. Diyan mo ako mas makikilala," aniya. Kinuha ni Ana ang notebook, may kaba sa dibdib. Para bang may laman iyon na magbabago ng lahat. Habang hawak niya iyon, biglang naramdaman ni Ana na hindi lang basta kwento ng pera ang pinasok niya. May mas malalim pa pala. At kung totoo ang kutob niya, hindi lang si Lolo ang may lihim, kundi pati ang dahilan kung bakit silang dalaway nagtagpo. Pagka-uwi ni Ana, hindi siya mapakali. Hawak-hawak niya ang maliit na notebook na ibinigay ni Lolo Ramon. Tahimik siya sa biyahe, pilit na iniisip kung ano ang laman nito. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong buksan agad o hintayin muna ang tamang pagkakataon. Pero sa puso niya, may humihila, kuryosidad, kaba, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Tahimik ang paligid, tulog na ang kanyang ina at mga kapatid. Binuksan niya ang maliit na ilaw sa tabi ng kama at dahan-daw ang hinaplos ang takip ng notebook. Wala itong pamagat, walang pangalan. Ngunit pagbungad pa lang ng unang pahina, ramdam niya agad ang bigat ng mga salita. "Ako si Ramon Velasquez. Isinulat ko ito hindi para ipagyabang, kundi para maalala kung paano ko nawala ang lahat, at kung paano ko muling natutunan ang tunay na halaga ng buhay." Mula doon, hindi na siya nakapidyo. Sunod-sunod niyang binasa ang mga pahina. Kwento iyon ng isang lalaking dating may-ari ng malaking kumpanya, isang real estate tycoon na nagmamay-ari ng mga kondominium,
resort, at commercial properties. Sa simula, parang kwento ng tagumpay. Pero habang tumatagal, lumilitaw ang madilim na bahagi ng kwento. Nakalagay sa ikalimang pahina kung paano unti-unting nawasak ang negosyo ni Lolo Ramon. Dahil sa tiwala sa maling tao, isang business partner na ninakawan siya, mga anak na hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng magulang, at isang asawang iniwan siya nang mawala ng pera. Isa-isang nawala ang lahat, bahay, sasakyan, negosyo, at maging ang respeto ng mga taong dati umaaligid sa kanya. Bigla siyang naging wala. Habang binabasa ni Ana ang bawat linya, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi niya akalaing ang matandang tahimik sa sulok ng kafe ay minsang pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo. At higit doon, hindi siya makapaniwala na kaya nitong isulat ang lahat ng sakit ng puso ng walang galit sa pananalita. Dumating ang araw na wala na akong matirhan. Kaya ko napadpad sa Quiapo. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko isinumpa ang mundo. Ginusto ko lang malaman, may mga tao pa rin bang marunong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Doon na bumigat ang dibdib ni Ana. Para bang bigla siyang naging bahagi ng kwento. Sa isip niya, kaya pala ibinigay sa kanya ang pera. Hindi ito tungkol sa sukli. Isa itong pagsubok. Isa siyang halimbawa sa eksperimento ni Lolo kung may kabutihan pa ba sa mundo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi para pumasok agad sa kafe, kundi para bumalik kay Lolo Ramon. Bitbit niya ang notebook at ang dalang-dala niyang damdamin. Pagdating sa maliit na apartment, kumatok siya. Binuksan ni Lolo ang pinto, nakangiti. Binasa mo. Opo, mahina pero matatag ang sagot ni Ana. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Hindi ko po inaasahan ang lahat ng nabasa ko. Pero gusto ko pong malaman niyo, hindi kayo nag-iisa. Napangiti si Lolo Ramon, pero may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Kaya mo bang makinig pa? May mga bagay pa akong hindi naisulat. Tumango si Ana. May kikinig po ako. Umupo silang dalawa sa maliit na mesa, at nagsimulang ikwento ni Lolo ang bahagi ng buhay niya na hindi niya naisama sa notebook. Paano siya itinaboy ng sarili niyang anak na lalaki matapos mawalan ng kapangyarihan? Paano siya nagpalaboy-laboy sa Maynila, tumira sa mga kalye, minsang inaabutan lang ng tinapay ng mga estranghero? Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya nagpabees sa prinsipyo. Hindi siya naging mapanghingi. Ang sabi niya, ayoko ng awa. Gusto ko ng pagkakaintindihan. Tahimik si Ana habang nakikinig. Hindi niya inakalang kaya niyang maupo ng ilang oras sa tabi ng taong halos ilang araw pa lang niyang kakilala. Pero para bang may koneksyon sila. Hindi dahil sa kwento lang, kundi dahil pareho silang lumalaban sa tahimik na paraan. Ana, biglang sambit ni Lolo Ramon, kung ikaw ang bigyan ng pagkakataong baguhin ang buhay mo, pero kailangan mong isuko ang isang bahagi ng kabutihang meron ka, tatanggapin mo ba? Napaisip si Ana. Hindi niya agad masagot. Depende po kung yung pagbabagong yun ay para makatulong sa iba, baka oo. Pero kung magiging dahilan yun para mawala ang prinsipyo ko, baka hindi. Tumango si Lolo. Maganda ang sagot mo. Sa puntong iyon, may namuong respeto sa pagitan nilang dalawa. Hindi na lang sila isang waitress at isang customer. Isa na silang magkaibigan na parehong biktima ng mundong mabilis manghusga. At sa pag-uusap nilang iyon, may simula ng bagong kabanata sa buhay ni Ana. Isang hakbang palapit sa mundo na hindi lang umiikot sa pagserbisyo, kundi sa mas malalim na koneksyon ng tao sa tao. Lumipas ang mga araw, at naging bahagi na ng routine ni Ana ang pagbisita kay Lolo Ramon pagkatapos ng kanyang shift. Hindi niya ito ikinwento kahit kanino, ni sa ina niya. Pakiramdam niya, may espesyal na koneksyon silang dalawa na hindi madaling ipaliwanag. Parang may tahimik na kasunduan sa pagitan nila, na bawat usapan nila ay para lamang sa kanilang dalawa. Doon sa maliit na apartment, sa isang simpleng mesa, unti-unting lumalim ang pag-unawa ni Ana sa tunay na kahulugan ng dignidad, pagsasakripisyo, at paninindigan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Ana galing kay Lolo Ramon, natanggap niya ang isang text mula sa kanyang manager. Maikli lang, pero mabigat, kailangan kang pumasok bukas. May pag-uusapan tayo. Hindi niya maintindihan kung bakit tila seryoso ang tono. Wala naman siyang nalalabag. Hindi siya palit, maayos siya magtrabaho, at palaging nakangiti kahit pagod. Ngunit may kutob na siyang hindi ito magandang balita. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa kafe. Hindi gaya ng dati, malamig ang tingin ng mga kasamahan niya. May mga umiiwas ng tingin. Parang may hindi siya alam na alam ng lahat. Nang tinawag siya sa opisina, naroon ang manager at isang lalaking hindi niya kilala, kinatawan daw ng may-ari ng kafe. May kinasangkutan kang insidente kamakailan, Ana, panimulan ng manager. May customer na nagbigay ng sobrang halaga ng pera. Hindi mo agad ini-report. Lumalabas na tinago mo ito sa kumpanya. Nanlaki ang mata ni Ana. Hindi po totoo yan. Gusto ko pong isauli. Hinanap ko pa po siya. Hindi ko po tinago.
pero hindi mo rin agad sinabi sa amin. At hindi mo rin isinoli sa kafe. Ayon sa patakaran, kung may sobra o naiwang pera, dapat ay sa pamunuan muna i-report, tugon ng kinatawan ng may-ari. Pakiramdam ni Ana ay biglang gumuho ang mundo niya. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, pero parang tinakpan ng takot ang kanyang bibig. Hindi siya binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang buong kwento. Sa huli, sinabi sa kanya na epektibo kaagad ang suspensyon niya sa trabaho habang iniimbestigahan ang insidente. Umalis siyang luhaan. Hindi niya alam kung paano haharap sa ina niya. Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag sa sarili na ginawa niya ang tama, pero siya pa ang naparusahan. Naglakad siya papunta sa apartment ni Lolo Ramon, dala ang mabigat na damdamin. Pagdating niya roon, hindi siya nagsalita agad. Umupo lang siya sa harap ni Lolo at napayuko. Tahimik lang ang matanda, tila inaantay siyang magsalita. Sinuspinde po nila ako, bulong niya. Dahil po sa nangyari sa inyo. Akala nila, ako yung may balak. Akala nila, sinadya ko. Alam ko, sagot ni Lolo. Hindi ka dapat matakot, pero paano po ako magpapaliwanag kung wala namang gustong makinig? Lumuluhang tanong ni Ana, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundong hindi marunong makinig. Ang importante, alam mo sa sarili mong wala kang tinapakang tao, sagot ni Lolo. Hindi pa rin mawala ang lungkot sa mukha ni Ana. Paano po yan, wala na po akong trabaho. Paano ko po matutulungan si nanay? Paano po kami kakain bukas? Tahimik si Lolo, tumingin ito sa kanya ng diretsyo sa mata. Gusto mo bang subukan ang ibang landas? Napatingin si Ana, anong ibig niyong sabihin? Gusto kong ipakilala ka sa isang kaibigan. Hindi siya mayaman, pero siya ang tumutulong sa mga taong kagaya mo. Kung handa kang makinig, baka mas marami ka pang matutunan sa buhay kaysa sa kaya mong matutunan sa kafe na yan. Hindi agad sumagot si Ana, pero ramdam niya sa loob niya na may parte sa kanya na gustong sumubok. Wala naman siyang ibang mapupuntahan, at wala siyang tiwala sa ibang tao, maliban kay Lolo Ramon. Kinabukasan, dinala siya ni Lolo sa isang maliit na barangay hall sa Maynila. Doon niya nakilala si Mang Ed, isang community leader na kilala sa pagtulong sa mga batang ina, out-of-school youth, at mga nawalan ng trabaho. Sa umpisa, nahihiya si Ana, pero habang nakikinig siya sa mga kwento ng ibang tao, unti-unti niyang naintindihan, hindi siya nag-iisa. Ipinakilala siya bilang isang volunteer. Hindi ito trabaho, pero may allowance at libreng training. Tinuruan siya ng basic counseling, community planning, at leadership. Sa unang linggo, nangangapa siya. Pero sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging matatag. Habang lumalalim ang gabi ng kanyang unang araw bilang volunteer, umuwi siyang pagod ngunit magaan ang loob. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may ibang posibilidad pala sa buhay. At sa sulok ng isipan niya, habang nakahiga, may tanong siyang paulit-ulit, bakit ginagawa ito ni Lolo? Bakit sa lahat ng tao, siya ang pinili? Bakit parang may sinusubok siya na hindi pa niya alam? Hindi niya alam ang sagot, pero sa puso niya, alam niyang may paparating na mas malaking dahilan. Mabilis lumipas ang mga linggo. Si Ana, na dating waitress sa isang maliit na kafe, ay naging pamilyar na sa mga aktibidad sa barangay. Araw-araw, kasama siya sa pagtuturo ng mga bata, pamimigay ng pagkain sa mga pamilyang hirap, at minsan pa'y nakikipag-coordinate para sa mga blood donation drive. Hindi man ito trabahong may malaking sahod, naramdaman niyang busog ang puso niya. Sa bawat pasasalamat ng mga taong natutulungan niya, para bang may bahagi sa sarili niyang sugat na gumagaling. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga relief goods, dumating si Lolo Ramon. Nakasuot ito ng maayos, mas maaliwalas ang mukha kaysa dati. Tila may kakaibang sigla, nilapitan siya nito, may dalang sobra. Inaanyayahan ka ng barangay sa isang special seminar. Leadership training yan. Ipinasa ko ang pangalan mo, sabi nito. Ha, ako po, gulat ni Ana. Oo, nakita ko kung paano ka kumilos. Hindi lang basta gawa, galing sa puso, tugon ni Lolo. Nag-alinlangan siya sa una, hindi siya sanay tumayo sa harap, magpaliwanag, o magsalita sa maraming tao. Ngunit sa tulong ni Mang Ed at ng ibang volunteer, pinilit niyang lumabas sa comfort zone. Sa unang araw ng training, nanlamig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang tinig pero hindi siya umurong. Ikinwento niya ang kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging waitress hanggang sa sinuspinde, hanggang sa pagpasok niya sa volunteer work. Lahat ng nakikinig ay tahimik. 1, 2, 3 volunteers ang napaluha. May mga tumayo at lumapit sa kanya pagkatapos ng session, nagsabing na-inspire sila sa kanyang katapatan at lakas ng loob. Noon lang niya na-realize, minsan pala, hindi mo kailangang maging sikat para maka-impluwensya. Minsan, sapat na ang totoo mong kwento. Sa mga susunod na araw, lalong lumawak ang saklaw ng ginagawa ni Ana.
Nagkaroon sila ng feeding program, medical mission, at skills training. At sa bawat aktibidad, kasama si Lolo Ramon, tahimik lang sa gilid, pero palaging nandoon. Isang araw, habang abala sila sa isang cleanup drive, tinawag siya ni Mang Ed. May gusto akong ipakilala, sabi nito. Sa isang sulok, nakaupo ang isang babaeng may suot na business attire. Malinis, profesional, at may dalang portfolio. Siya raw ay isang social entrepreneur. May advocacy para sa kabataan at kababaihang nawalan ng trabaho. May programa siya kung saan sinasanay ang mga dating service workers para maging community leaders. Pinakilala siya kay Ana bilang isa sa mga napiling tagapagsanay. Napanganga si Ana, "Ako po, pero wala naman po akong karanasan." "Hindi mo kailangan ng diploma para magturo ng malasakit," sagot ng babae. "Kailangan lang namin ng mga totoong taong may puso." Tumingin siya kay Lolo Ramon. Nakangiti ito, tahimik lang, parang sinasabi, "Kaya mo yan." Nagsimula si Ana sa maliit, pagsama sa mga seminar, pagtulong sa mga workshop. Pero habang tumatagal, siya na ang humahawak ng buong session. Pinag-uusapan ng empathy, integridad, at pananagutan. Hindi textbook-based, kundi batay sa sariling karanasan. Doon niya lalo nakilala ang sarili. Hindi na lang siya basta tagapagsilbi. Isa na siyang boses para sa mga tulad niya, mga batang babae na madalas ay tahimik lang sa gilid, natatakot magsalita, at madalas ay hindi pinapansin. Habang dumarami ang kanyang naabot, lalong dumami rin ang tanong niya tungkol kay Lolo Ramon. Bakit siya? Bakit hindi ibang volunteer? Bakit parang may plano si Lolo sa bawat galaw niya? Isang gabi, pagkatapos ng isang matagumpay na community event, nagyaya si Lolo na magkape. Sa parehong sulok ng kafe na pinagtatrabahuhan niya dati, doon sila umupo. "Tandaan mo yung unang araw na binigay ko yung 50,000? Tanong ni Lolo, habang pinapainit ang kamay sa tasa ng kape. "Opo, hindi ko po makakalimutan," sagot niya. "Gusto kong malaman mo, hindi kita. Sinubukan para lang malaman kung ibabalik mo ang pera. Sinubukan kita kasi gusto kong malaman kung anong uri ng puso meron ka," malalim na sabi ni Lolo. "Bakit po? Bakit parang, ako po talaga ang tinutukan nyo? Dahil sa dami ng taong dumaan sa kafe, ikaw lang ang tiningnan ako sa mata at ngumiti. Hindi mo ako tinrato na parang basura. Doon pa lang, alam kong may halaga ka." Hindi nakasagot si Ana. Ramdam niyang may bumabalot sa kanya, hindi lang pasasalamat, kundi pagkakaintindi. Hindi siya napili dahil sa galing. Napili siya dahil sa kabutihan na hindi niya rin alam na meron siya. Pag-uwi niya, dala niya ang alaala ng usapan nilang yun. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na lang siya yung waitress na takot sa mundo. Unti-unti na siyang nagiging taong kayang baguhin ang paligid niya. Pero sa sulok ng isipan niya, isang tanong pa rin ang hindi niya masagot, sino ba talaga si Lolo Ramon? At bakit parang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano? Habang patuloy ang pag-usbong ni Ana sa komunidad, unti-unti ring nagbabago ang pagtingin niya sa mundo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nauunawaan ang kahalagahan ng pakikinig, pag-unawa, at pagtulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na dahan-daw ang hinuhubog sa kanya, may isa siyang napansin na nagbago, si Lolo Ramon. Hindi na ito palagi ang dumadalaw sa mga aktibidad ng barangay. Dati, kahit hindi siya nagsasalita, palaging naroroon. Pero nitong mga nakaraang araw, madalas itong wala. Minsan ay dadalaw, pero saglit lang, at tila pagod na pagod. May mga pagkakataong nilalapitan siya nito para lamang magsabing, "Ingat ka palagi," tapos ay aalis na agad. Napansin din niya ang pangangayayat ng katawan ng matanda, at ang paminsan-minsang pag-ubo na tila galing sa ilalim ng baga. Nagsimula siyang mag-alala, pero sa tuwing tatanungin niya, laging ang sagot ay, "Aba, edad lang to." Walang dapat ipag-alala, hanggang sa isang araw, habang abala si Ana sa pagsasaayos ng mga dokumento para sa isang feeding program, may tumawag sa kanya mula sa isang ospital sa Maynila. Hindi niya agad nakilala ang boses, pero ang sunod na sinabi nito ay nagpalamig sa buong katawan niya, "Ma'am, kayo po ba si Ana? Inilista po kayo ni Ginoong Ramon Velasquez bilang emergency contact. Nasa ER po siya ngayon." Agad siyang tumakbo, hindi na naghintay pa. Sa biyahe, hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang huling beses na nagkita sila, yung araw na ngumiti lang ito, tapos naglakad palayo, parang may dinadalang bigat na hindi niya sinabi. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng nurse. Matagal na raw pong may iniindang sakit si Mang Ramon. Matagal din niyang tinatago, at ngayon lang po siya nadala rito, dahil nawalan na po siya ng malay sa kalsada. Pumasok siya sa kwarto, at doon niya nakita si Lolo Ramon, naka-oxygen, nakapikit, at tila napakahina. Hindi niya napigil ang maiyak, lumapit siya sa kama, hinawakan ang kamay nito. "Lolo, nandito po ako. Hindi ko po alam na ganito na po kayo."
Dahan-daang iminulat ni Lolo ang mga mata. Mahina ang boses nito. Ana, bakit po hindi niyo sinabi? Tanong niya, punong-puno ng lungkot. Wala na sa akin yun. Importante, nagawa kong makita kung paano muling mabuhay ang isang tao, tulad mo. Ayoko pong sabihin niyo yun. Hindi pa po tapos ang laban ninyo, sagot ni Ana habang pilit pinipigilan ang luhang dumadaloy. Ngunit alam niyang hindi na gaya ng dati ang katawan ni Lolo. Lumipas ang mga araw, at nanatili siya sa ospital. Nagpatulong siya sa barangay at sa mga kakilala nilang volunteers para makakalakam ng pera. Gumawa sila ng online donation drive. Maraming sumuporta, mga taong natulungan ni Ana, mga taong kilala si Lolo, at maging mga hindi nila kakilala. Naging usap-usapan sa komunidad ang ginawa ni Ana, ang walang pag-aalinlang ang pag-aaruga sa matandang minsang naging estranghero sa kanya. Araw-araw siyang nasa ospital, pinapalitan ng dextrose, kinakausap si Lolo kahit natutulog, binabasahan ng mga lumang tula o kwento para maramdaman nitong hindi siya nag-iisa. Isang araw, habang nag-aasikaso siya ng bayarin sa billing section, may dumating na email notification sa kanyang phone. Nakalagay, account alert, incoming transaction 2.4 billion Philippine pesos deposited. Nanlaki ang mata ni Ana. Hindi ito galing sa kanya, at wala siyang inaasahang ganito. Sinubukan niyang alamin kung para saan ito, at doon niya nadiskubre na ang account ay nakapangalan kay Ramon Velasquez. Siya rin ang naglagay ng kanyang pangalan bilang joint holder para sa emergency transfer. Hindi siya makapaniwala, bumalik siya sa ospital, nanginginig ang kamay, at tinitigan si Lolo habang mahimbing na natutulog. Sa puso niya, may unti-unting lamilinaw. Hindi lang pala si Lolo ang dating mayaman. Hanggang ngayon, siya pa rin pala. Ngunit imbes na magbunyi, ramdam niya ang bigat ng tiwala. Hindi lang pera ang iniwan nito sa kanya. Isa itong buong buhay, buong kasaysayan, at responsibilidad na mas malalim pa sa akala niya. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Pero sigurado siya sa isang bagay, hindi niya ito gagamitin para sa sarili lang. Hindi pera ang dahilan kung bakit sila nagtagpo ni Lolo Ramon. Ito ay para sa isang mas malawak na layunin. At sa mga susunod na araw, habang tuluyang bumabawi si Lolo sa karamdaman, tahimik na pinaplano ni Ana ang susunod niyang hakbang. Hindi na lang ito basta tulong sa komunidad. Isa na itong pangako na ang kwento nila ay hindi matatapos sa ospital, kundi magsisimula sa pagbabagong kay tagal ng hinihintay ng marami. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pag-aalaga ni Ana kay Lolo Ramon. Araw-araw siyang nasa ospital, sinusubaybayan ang lagay nito habang palihim na inaayos ang mga dokumento sa bangko. Hindi niya masabi kahit kanino ang tungkol sa natuklasan niyang pera. Sa isip niya, hindi ito simpleng kayamanan, isa itong tiwala, at mabigat na responsibilidad. Sa kabila ng mga gabing halos hindi siya natutulog, lumakas ang katawan ni Lolo. Unti-unting gumanda ang lagay nito. Naging mas malinaw ang pananalita, mas lumalim ang mga usapan nila. Habang naka-wheelchair pa, tinanong siya nito, alam ko na alam mo na. Tumango si Ana, tahimik. Hindi ko po alam kung bakit sa akin niyo ito ibinigay. Tingin mo, kanino ko dapat ibigay? Sagot ni Lolo, baka po may pamilya pa kayo, mga anak, apo. Mayroon, pero iniwan nila ako noong wala na akong pera. Ngayon, hindi nila naalala kung sino ako. Pero ikaw, noong wala kang alam sa akin, pinili mong gawin ang tama. Napayuko si Ana. Hindi niya alam kung matutuwa siya o lalong mabibigatan. Sa isip niya, bakit siya? Bakit siya ang pinili ng isang bilyonaryo na minsan ay itinuring ng mundo na wala ng halaga? Hindi ko po alam kung kaya kong panghawakan to, mahina niyang sabi. Kaya mo, at hindi mo kailangang gawin mag-isa. Doon nagsimula ang bagong plano. Imbes na gamitin ang pera para sa sarili, iminungkahi ni Ana kay Lolo na gamitin ito sa isang proyekto para sa mga taong tulad nila, mga simpleng mamamayan na nangangailangan ng pagkakataong magbago ang buhay. At sa unang pagkakataon, muling nagniningning ang mga mata ni Lolo Ramon. Isang community cafe ang plano nilang itayo. Hindi lang basta negosyo, kundi isang lugar para sa mga dating waitress, service workers, at out-of-school youth na gustong matuto at magtrabaho. Libre ang training, may allowance, at may mga mentorship program para tulungan silang tumayo sa sarili nilang paa. Nag-umpisa sila sa pagpaplano. Pinuntahan nila ang dating lote ni Lolo na matagal nang nakatiwangwang, ipinagkatiwala niya ito kay Ana. Sa tulong ng barangay, volunteers, at ilang architect na dating tinulungan ni Ana, nagsimulang mag-drawing ng plano. Napuno ng enerhiya ang lugar. Mula sa dating tahimik at bakanting lote, naging abala ito sa paghahakot ng semento, kahoy, at mga upuan. Kasabay ng construction, patuloy ang pagkakawang gawa ni Ana. Tumanggap siya ng mga sulat mula sa iba't ibang grupo, estudyante, ina, mangingisda, na humihingi ng tulong. Hindi niya kayang sagutin lahat,
pero ginagawa niya ang makakaya. Lahat ng kita sa online donation ay inaayos niyang maigi. Transparent siya sa lahat, sinisigurong bawat piso ay maayos ang gamit. Nang malapit nang matapos ang kafe, sinurpresa siya ng mga volunteers. May isang araw na hindi siya pinapasok sa site. Sa halip, dinala siya sa isang maliit na event sa covered court. Doon, sinalubong siya ng palakpakan. May mga tarpaulin na nagsasabing, "Salamat, Ana. Inspirasyon ka ng komunidad." Napaiyak siya. Lahat ng hirap, lahat ng sakit, parang nawala nang maramdaman niya ang mainit na yakap ng mga taong minsang tinulungan niya. Nasa gilid lang si Lolo Ramon. Tahimik, nakaupo sa wheelchair, pero punong-puno ng ngiti. Nang magkita ang mata nila, marahan siyang tumango, para bang sinasabing, ito ang dahilan ng lahat. Pagkatapos ng programa, lumapit si Lolo sa entablado. Bagamat hirap sa paglakad, pinilit niyang tumayo, gamit ang saklay. May mga tao sa mundong to na pinipiling maging mabuti kahit hindi sila nabibigyan ng pagkakataon, aniya. At kung may magtitiwala sa kanila, hindi lang sila basta magbabago. Sila ang magbabago ng mundo. Tumayo si Ana, lumapit sa kanya, at magkahawak kamay silang humarap sa mga tao. Walang engranding anunsyo, walang pagsigaw ng tagumpay, tahimik lang silang nakatayo, pero ramdam ng lahat ang mensahe. Kinabukasan, binuksan na ang kafe. Puno ito ng mga dating service workers, mga kabataang gustong matuto, at mga taong gustong muling magsimula. Sa loob, may maliit na sulok kung saan nakadisplay ang isang lumang sobra at isang larawan ni Lolo Ramon noong unang beses siyang umupo sa kafe. Doon nagsimula ang tunay na pagbabagong hindi pera ang puhunan, kundi tiwala. Tiwala sa kabutihan. Tiwala sa pangalawang pagkakataon. At sa lahat ng ito, tahimik lang si Ana. Hindi na siya naghahanap ng papuri. Hindi na rin siya takot mawalan. Dahil alam niyang, sa bawat tasang kape na iniaabot niya ngayon, may kasamang kwento ng pagbangon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, habang nagsasara siya ng kafe isang gabi, may isang sulat na iniabot sa kanya ng isang estrangherong lalaki. Wala itong sinabi. Inabot lang ang sobra at umalis. Sa loob ng sobra, may 3 salita lang, hindi pa tapos. At doon niya napagtanto, may mas malalim pa palang susunod. Habang nakaupo si Ana sa loob ng kafe, hawak pa rin niya ang sobra na iniabot ng estranghero noong gabi. Binuklat niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bar counter. 3 salita lang ang laman, hindi pa tapos. Wala nang iba, walang lagda, walang paliwanag. Sa unang basa, parang misteryoso, pero habang tinatitigan niya ito, may biglang kumirot sa dibdib niya. Parang pamilyar ang sulat kamay. Parang boses ni Lolo Ramon na pilit nagsasabi ng isang bagay na hindi nasabi ng harapan. Kinabukasan, dumiretso siya sa ospital. Wala na roon si Lolo Ramon. Ngunit ayon sa nurse, pinauwi na ito sa pangangalaga ng isang close associate. Hindi na sinabi kung sino, pero iniwan daw nito ang isang folder para kay Ana. Nang iabot ito ng nurse sa kanya, nanginginig ang kamay niya habang binubuksan. Sa loob ng folder, may isa pang sulat at ilang legal na dokumento. Ang sulat, isinulat ng kamay ni Lolo Ramon, maiksi pero malaman. Ana, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, pinili kong humiwalay ng tahimik. Hindi dahil gusto kong iwan ka, kundi dahil gusto kong lumakad ka gamit ang sarili mong lakas. Hindi na ako babalik, pero iiwan ko sa iyo ang lahat, hindi bilang ari-arian, kundi bilang panata. Ikaw na ang magiging tinig ng mga gaya natin. At oo, hindi pa nga tapos. Dahil may mas malaki ka pang gagawin. Kasama ng sulat, may mga dokumento ng paglipat ng ari-arian, ang lote kung saan nakatayo ang kafe, isang maliit na gusali na ginawang community learning center, at isang bank account na nagsisilbing pondo para sa edukasyon ng mga kabataan sa komunidad. Hindi makapagsalita si Ana. Sa isang iglap, parang lumawak ang mundo niya. Hindi na lang ito tungkol sa kape, o sa kwento nilang dalawa ni Lolo. Isa na itong responsibilidad na lampas sa sarili. Isang misyon. Lumipas ang mga buwan. Mas dumami ang mga kabataang pumasok sa training program. Nagkaroon na rin ng regular na libreng workshop para sa mga ina na gustong matutong magnegosyo. May mga estudyanteng lumalapit para mag-volunteer. Isa-isa, dumarating ang mga taong dating nawalan ng pag-asa. Sa isang pagkakataon, bumalik ang kanyang dating manager sa kafe. Nakatayo ito sa pintuan, mukhang nahiya. Ana, mahinang sabi nito, nabalitaan ko ang lahat. Gusto kong humingi ng tawad. Ngumiti lang si Ana. Ayos lang po. Lahat naman tayo natututo. At yung natutunan ko, dito ko natutunan, hindi sa paghihintay ng hustisya, kundi sa pagtanggap ng pagkakataong gumawa ng bago. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad. Pinaupo niya ito, inalok ng kape, at nagkwentuhan sila. Minsan, sapat na ang pagtanggap para maituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan.
At isang araw, habang tinuturuan niya ang mga trainee sa cafe, may batang babae na lumapit. Ate Ana, totoo po bang mahirap din kayo dati? Tumango siya. Oo, sobra. Paano niyo po nalampasan? Hindi ko nalampasan agad, sagot niya. Pero may taong naniwala sa akin, kahit ako mismo, hindi pa naniniwala sa sarili ko noon. Gusto ko rin pong maging gaya niyo. Napangiti si Ana. Inabot niya ang kamay ng bata, at sabay sabing, kaya mo yan. Magsimula ka lang sa maliit. Minsan, isang tasa ng kape lang ang kailangan para simulan ng pagbabago. Sa gabing yun, habang pinapatay ang ilaw ng kafe, tumingin siya sa langit. Tahimik, pero pakiramdam niya, naroon si Lolo Ramon, nakatingin, tahimik na tumatango. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon. Sa bawat taong natutulungan niya, sa bawat buhay na naiibang direksyon, alam niyang buhay pa rin ang kwento nila. At oo, hindi pa ito tapos. Dahil sa bawat bagong araw, isang panibagong kabanata ang nagsisimula, hindi lang para kay Ana, kundi para sa buong komunidad.